ang Colombia ay makulay kontrobersyal na bansa sa mundo. Delikado dito. Pero baliw, nakakatawa kapag nakarating ka rito minsan, sa kung anong dahilan gusto mong bumalik kahit na manirahan dito. Hinahabol, magnanakaw, pakiramdam ko ay parang nasa pelikula ako. Malaking pinsalaing, at nagsimula na ang digmaan. Ang Colombia ay pangunahing tagapagtustos ng droga at bawat flight mula sa bansang ito ay may mga pakete ng kontrabando na lumalabas. Sa paliparan, hinanap ang kahi mismo sa loob ng aking katawan. Tuwas mahirap republika ng narko-banana. Kilala mo ba ng personal ang kapatid ni Escobar? At kahit na nagtrabaho ka para sa kanya. At sa aking bagahe ay may 1 kilo ng kai. Habang ako ay nakaupo sa kulungan, napagtanto ko na ayaw ko nang bumalik sa Russia. Nakakatakot sa mga kalye ng Colombia kaysa sa kulungan. Ang Colombia ay maaring medyo mas mapanganib kaysa sa Russia. А сколько нужно колумбийцев, чтобы одного дагестанца играть? Вот этих 4 на один даг бы точно раскидал. Здесь 9-миллиметровый ствол может быть у какого-нибудь гопника 14-летнего. Ang Colombia rin ay isang bansa ng pag-ibig at kalayaan. Madalas ang mga dayuhan ay naninirahan dito. Ako ay parang Latino na, kaya para sa akin, ang mga puting babae ay isang eksotika, kaya't alinman ay sasakal ko siya ngayon. O siya ang papatay sa akin at tapos na. Para sa pamilya, hindi ito trahedya kung halimbawa ang kanilang anak ay bakla. Sunod na ang episode ng 80 tungkol sa kung gaano kabilis mong mababago ang iyong buhay. Baligtarin ito at hindi magsawa kahit 1 minuto. Mag-subscribe sa aking YouTube at Instagram at umalis na kami. Ang Colombia sa mapa ay mukhang maliit pero hindi ito ganoon. Bukod pa rito, ang mga rehiyon ng bansa ay iba-iba. Lumilipad ako mula Medellin papuntang Barranquilla. Sa pag-alis, umuulan at malamig ang panahon. At pagdating, mainit at tunay na tag-init ng Caribbean. Grabe, ang init dito. Mga 15 degrees. Ang taas. Kahit na lumipad kami ng mga 40 minuto lang at amoy dagat. Ganito ang itsura ng bus na naghatid sa akin mula sa paliparan. Sa totoo, papunta kami sa kabilang direksyon, tumalon ako, kung saan sa lupa. Pagkatapos ng ilang segundo, nakasakay ako sa unang makitang motorista at dinala niya ako kung saan halos libre. Maikling paglalarawan ng sitwasyon sa kalsada. Cool na truck, kabalyero sa kabayo na may kariton. At narito ang buong diwa ng bansa na hindi mahilig sa patakaran. May tanda na nagbabawal sa mga tuktok pero lahat ay dumadaan. Lahat sila ay nakasakay. Sa gilid nagluluto sa bonfire, basura, sa mga gilid ng kalsada na ito. Mukhang hindi pa talaga nalinis kailanman. Pero kahit saan may nagbebenta ng kung ano, kadalasan sa mga nakatagilid na tolda o sa mga kariton. Dito, syempre maraming content pero kailangan kong pumunta sa ibang bayan. Papunta ako sa Santa Marta sa isang napakahaba at makitid na daan. Sa magkabilang panig ay tubig at mabubuhay ka lang dito sa pamamagitan ng pangingisda. At ang mga nakakasalubong na mga nayon ng mangingisda, talagang kaharian ng kahirapan. Pero nasa karagatang Caribbean. Ang Santa Marta ay isa ng resort. Sa hintuan ay may karatula ng Los Angeles pero kung tutuusin hindi umaabot sa mga burol na talagang kahawig ng mga nasa California, mga cactus at basura. Mula malalaking negosyo, hugas, bintana, stoplight. Walang kahit ano tungkol sa kaligtasan sa mga kalsada. Sa mopede na ito ay nakasakay ang buong pamilya kasama ang sanggol. Ang sentro ng lungsod ay talagang cool. Ang mga makukulay na bahay at kolonyal na arkitektura ay lumilikha ng magandang Caribbean vibe. Dito tinawag ang hotel na kolonyal. Mukhang walang nahihiya sa status ng dating kolonya dito. Lahat ng mga nagtitinda dito ay nasa mga kariton. Ang mga prutas at juice nila ay mura pero napakasarap at sariwa. Sa bariles na ito ay purong pineapple juice. Hinahati nila ito mismo sa harap ko at mas mababa pa ito sa $1. Kahit hindi ko nakita niya kalahati ng baso ang nainom ko, umiinom ako, sabi ko gusto mo pa. Si Andre ito, nakatira siya sa Colombia ng 6 na taon at sanay na sa eksotiko. Sa dumaan na squirrel sa tabi namin, hindi siya nagbigay ng pansin pero huminto siya sa tabi ng iguana. Karaniwan silang mabagal pero minsan may umaatake. Sa kanila, maaring may nagulat sa kanya at bigla siyang tatakbo nang hindi alam kung saan siya papunta. Talagang mabilis. Oo, talagang mabilis tumakbo at maaring isipin na ikaw ay puno at bigla kang sugurin. Kung ang mga lola sa mga bakuran nagpapakain ng mga pusa, ang mga lola sa Colombia hindi hinahayaang magutom. Ang mga iguana, isa sa mga ganitong tita ay lumabas sa pahayagan.
At itong senyora nagbebenta siya ng kape dito sa parke at ipinapakita niya ang litrato at kumakain ito mula sa kanyang kamay. Hindi pa lumilipas ang kalahating oras, may ninakawan na malapit sa amin. Hindi ko alam, hinuhuli siguro ang magnanakaw. Magnanakaw? Malamang, hindi ko alam, pero may nangyayari, lahat ay nagmamadali. Pati bata, inalis ang lahat ay tumatakbo. Все бегут, бежим и мы. Мы бежим за грабителями. Ayun, naglaho na ang mga tao. Tingnan, bilis ng pangyayari dito. Wala na. Nagsimula na ang kaguluhan. At wala ng tao, lahat ay nagsitakbuhan. Pero tumakbo sila papunta doon. At doon, dahil may dalawa pang kanto doon. At doon nagsisimula ang parang zombie land. Nakakatakot doon. Maraming mapanganib na lugar sa Colombia at kahit na ilang taon na siyang naninirahan dito, minsan ay napapahamak pa rin si Andre. Ganun lang akong tao. Hindi akong nahihila sa mga pakikipagsapalaran. Dati, syempre, nag-iingat ako. May mga hakbang na pangkaligtasan. Well, at ngayon din, ibig sabihin kung pupunta ako sa talagang masamang lugar at alam kong hindi ko dapat gawin iyon. Mga litrato, syempre, iniiwan ko ang mga gamit sa bahay. Ang iPhone ay talagang kaakit-akit na bagay. Kamakailan lang ay muli siyang inatake. Sa loob ng 5 taon, ito na ang ika-4 na pagtatangka ng pagnanakaw. Nangyari ito dito sa Santa Marta. Ngayon, 4 na sila, hindi 2 tulad ng dati. At 2 sa kanila ay may mga kutsilyo, matindi ang aking paglaban. Pero hindi ko nais makipag-away sa kanila. Gusto ko lang makaalis at makatakas dito at sila rin dito. Hindi naman sila talagang mga professional na magnanakaw, mga kabataan lang sila mga tambay. Talagang sinunggaban na nila ako sa huli, habang ang 2 ay nagwawasiwas ng mga kutsilyo malapit sa mga tadyang. At kahit na ganun, hawak ko pa rin ang aking iPhone. Ayaw ko itong ibigay, kamay ko ay nasa bulsa, kamay ay nasa ibabaw, pero pinadapan nila ako at kinuha lahat. Sa gabing iyon, akong lumipad, kaya gamit ko ay nasa akin. Nandun ang mga dokumento, pera, AirPods, ang akin pangkalahatan nito Kinuha nila yon. Oo, lumabas sila sa isang click lang. At bago iyon, may mga pagkakataon, palaging 2 sila. At sa unang 3 pagkakataon ng mga mahihinang tangkang pagnanakaw, natatapos na ang lahat. Sa pagtakbo nila palayo, halos mahulog ang tsinelas. Sa mga pagkakataong iyon, lumalabas ang aking pagkarusong matapang. Hindi ito tulad ng naaalala ko sa Dagestan mula pagkabata, sinama tatay mo sa lakad, 3 taon pa lang. Lumaban ka sa kapitbahay, ilang Colombians. Ang kailangan para maglaro ng isang Dagestani, ay hindi ko alam. Porsche. Sa tingin ko, itong 4 na ito, isang taga-Dagestan lang ang makakatalo sa kanila. Kung tingnan ang opisyal na istatistika, ito ay ang rating ng mga pagpatay. Dito, mas mataas ito kaysa sa Russia. Sa Russia, 8 tao per 100,000 populasyon, tas 8 pagpatay. Dito, 25 pagpatay per 100,000 populasyon. Hindi mahirap makakuha ng baril dito. Kung sa Russia ang mga baril, seryoso, ay nasa mga autoridad lamang at ang mga shotgun ay nasa mga ngaso dito, 9mm bariles. Maaring nasa isang batang gopnik, 14 na taong gulang. Hindi ka naman papatayin dahil lang sa telepono mo. Maaring ipakita ang baril. Ano ang lubos na nagkakaiba? Sa Colombia mula sa Russia, sa mas magandang paraan, walang basta-basta mananakit sa'yo dahil lang napunta ka sa hindi mo teritoryo. Ito ay hindi maiisip dito. Kung wala kang anumang interesanteng bagay na pwedeng kunin sa'yo, talagang malaya ka, pumunta ka kahit saan, magiging interesado pa sila. Sasabihin pa nila, ay gringo, paano ka napadpad dito? Naliligaw ka ba? Sa halip, bibigyan ka pa nila ng pagkain, sasabihin, ay, umupo ka, uminom ka ng pife. Dito sa amin, hindi pa namin nakita. Sa mga delikadong lugar, palaging binabantayan ng mga estranghero at pulis. Sa bawat kanto, may batang nagbabantay kung may paparating na mga pulis. Kapag meron, sisigaw siya. Manolo, Manolo, Manolo. Sinubukan mismo ni Andre ang uniforme ng isang pulis na Colombian at ito ay kahit na sinimulan niya ang kanyang buhay sa Colombia sa pamamagitan ng pagkakulong sa totoong bilangguan. Ang unang taon ko ay kinailangan kong gugulin sa likod ng rehas. Nakalaya ako Mayo 2018 matapos makulong ng taon, 8 araw sa bilangguan. Nangyari, dumating ako dito agad na punta sa bilangguan. Paano ito nangyari? Oo, halos kaagad sa Mayo 2017. Когда я улетал отсюда, у меня в багаже был килограмм ***на. At paano siya napunta doon? Ganun lang, aksidente lang. Aksidente ko siyang nailagay doon. Dito kasi, napakasimple. Lang ng mga numero. Kapag may mabebenta ka sa ibang lugar, isang bagay na nagkakahalaga ng 50. Kapag dito ay ganun ang presyo, 2. Mga kaibigan, sila ay 25 para sa 1 kilo lang. At kung doon ay 3 o 5,
Ito na ang pangatlong biyahe ni Andre. 2 biyahe. Ang matagumpay kong nagawa, nagtrabaho ako para sa sarili ko. Ibig sabihin, ang panganib ko, ang pera ko, ako ang gumawa ng lahat. Ako ang bumibili. Dinadala ko ito kung saan at doon ko ibinibenta. At ang sinabi nila sa akin agad, nung nahuli nila ako, sinabi nila agad, Russo, kalma ka lang. Una sa lahat, 1 kilo. Dito 1 kilo para sa personal na gamit. Ikaw ay dayuhan, hindi ka ilalagay sa masamang kulungan, sa madaling salita, huwag kang mag-alala. At sabi nila, intindihin mo, hindi rin kami mga bata. Matagal na kaming nagtatrabaho dito sa paliparan na ito at naiintindihan namin na bawat international na flight, kahit anong eroplano, sabi nila na umaalis mula sa Colombia, kahit 1 kilo, nandun talaga. Sabi ko, kaibigan, mas mabuti na huli dito kaysa sa Europa. Doon ay ikukulong ka ng 20 taon. Sa kulungan sa Colombia, ang mga bilanggo ay iniiwan sa kanilang sarili. Malayang nakakapaglakad, naglalaro ng bilyar, nagluluto ng pagkain sa mga bonfire at dito ay nagkakatay ng buong karne. Minsan ang kalayaan ay nagdudulot ng mga digmaan para sa kontrol ng teritoryo. Ang umaataking grupo ay binabasag ang pader at may dalang armas, pumapasok sa mga kalaban. Dito, ang pader na ito ay naitayo na para sa susunod na pagkakataon. Sa isa sa mga ganitong pag-atake, si Andre ay nabaril. Sa mga ganitong pagkakataon lamang nakikialam ang OMON na nagtatapon ng mga smoke grenade sa mga bilanggo. Dahil sa tama ng isa, may peklat pa rin si Andre sa kanyang noo. Bukod pa rito, anumang ipinagbabawal na kalakal ay nakakalusot sa loob ng lugar. At kapag may pera, hindi nababagot si Andre. At meron ka rin kumain. Bukod pa rito, nakalabas ng maaga si Andre. Anak ko, nakakulong sa bilangguan sa Russia. Dahil sa 20 gramo ng pulbos, hinatulan ng bata ng 7 taon. Ngunit 7 taon guys, para sa 20 gramo, walang kapantay, walang kapantay. Dito, para sa 1 kilo, binigyan ng 2 taon. Pero, Поскольку статья эта не связанная с насилием, 3/4 срока отсиживаешь и автоматом на УДО. habang ako ay nakakulong, na pag-isipan ko na ayoko nang bumalik sa Russia. Ibig sabihin naisip ko, grabe. Kung ang mga taong ito na nandito, mga kriminal, kung sila ay ganito kabait, lahat, talaga, mababait lang. Wala dun yung mga, alam mo, mga biro ng mga preso o kung saang upuan ka uupo o ano ang gagawin mo. Dito, wala talagang ganitong konsepto na kailangan mong hamakin o insultuhin ang isang tao. Sa kalye ng Colombia, maraming walang tirahan. Maraming walang tirahan ang ipinanganak sa kalye. Magulang nila, hindi nila maisip na may ibang paraan ng pamumuhay. Pagkalabas mula sa kulungan, si Andre ay napunta rin sa kalye na walang dala. Talagang nakakatakot, mahirap na sandali iyon. Ito ang unang taon ko sa Kalayaan, wala pa akong trabaho. Nagboboluntaryo ako sa hostel para lang mabigyan ako ng kama kung saan matutulog. Sasama ako sa kalye at may sumusunod sa akin na isang pulubi na walang tirahan. At sinasabi niya, bigyan mo ako ng barya. Sabi ko, pare, wala barya, patuloy akong naglalakad. At minsan nangyayari talaga ito. Talagang sinimulan niya akong sundan, medyo naiinis na ako, bigla akong humarap sa kanya. At medyo magaspang kong sinabi, pare, sabi ko, oo, ako mismo, hindi pa kumakain ng ilang araw. Bigla niyang sinabi, bakit hindi mo agad sinabi? Kinuha niya ang isang maliit na bungkos. May 3 na papel na pera. Sabi niya, kunin mo, kaunting pera para sa pagkain. Grabe. Halos maiyak ako, sa totoo lang. Talagang naantig ako itong malasakit ng tao na ang isang tao na wala ring ganong pag-aari. May babahagi niya ang kaunting mayroon siya. Ngayon si Andre ay nakatira sa likod ng rehas sa bahay na may seguridad para sa kanya at iba pang residente. Ito ay apat-silid apartment. Sa aming lokal na pamantayan sa Colombia, ito ay tinatawag na penthouse. Dito sa ilalim ng mga bubong, pwedeng iparada ang sasakyan. Dito, hindi ito iinitan ng araw at hindi rin tatamaan ng yelo. May swimming pool at jacuzzi. Narito ang isang mahusay na grill. Talagang maganda. Sa tingin ko malaki. Narito ang dalawang ganito. Mga silid, parang 2 bubong kung saan pwedeng ilagay ang mga mesa dito. Sige, may imbitahin ng kaibigan mag-enjoy. Ganitong matamis na option para sa turistang dumarating ng panandalian, hindi nila nakukuha dahil ang mga lokal mismo ang naghahanap nito. Si Andre ay umuupa ng kwarto sa babaeng ito na nagmamasid sa bansa na si Teresa. Nahihirapan siyang huminga at ito ang kanyang mga tangke ng oxygen. Naninirahan kami dito, kaya 5 kami dito. 4 kaming mga nangungupahan dito. 8. Kasama namin nakatira si Senyora Teresa mismo. At kayong 4, magkano ang binabayaran ninyo? $150 para sa bawat kwarto. Ibig sabihin, $600 ang kabuuan para sa apartment. Sa kwarto ni Andre ay may poster ni Escobar, koleksyon ng astig na sombrero at magandang tanawin ng dagat at Hilton Hotel. Ito ay talagang regalo, totoo. Kapag nagising ka sa umaga, lalabas ka at agad mong gustong sabihin na kagandahan,
Sa simula, ang hindi ko nagustuhan sa Santa Marta ay ang daungan. Meron itong talagang purong urbanistikong tanawin. Siyempre, napakalakas na konstruktivismo. Pero kalaunan ay nasanay ako at nagustuhan ko pa nga dahil sa pagkakaroon nito dito, makakakita ka ng ilang magagandang cruise liners. Ibig sabihin, kapag nakakita ako ng magandang liner na dumating, agad akong tumatakbo papunta sa mga bar sa Dalampasigan dahil alam ko, darating ang mga magagandang Amerikana. At maaari kang makipag-usap. Para na akong Latino, nakatira na ako dito, kaya para sa akin, ang mga puting babae ay eksotiko na ang lahat ay naging pamilyar na sa Mugliangka. Sa gabi, si Andre at lahat ng iba pang Colombian ay lumalabas sa tabing dagat. Karaniwan ganito may dalang speaker beer at mga babae. Tingnan mo ang ganda, napakaganda. Oops, ito ang aking mga mahal. Uy, tingnan mo ang kanyang pink na kumikinang na damit. Diyos ko, Panginoon ko. Ayon kay Andre, ang relasyon sa mga Colombian ay mas walang pag-iimbot at nakabatay sa pagnanasa. Siyempre mga babae, mga kaibigan, magaganda. Mapagmahal. Mas pantay ang karapatan. Hindi ka nila pinipilit na maglaro sa larong ito. Kunin mo ako. Bakit kailangan ko magpursige? Hindi gusto ang parehong bagay na gusto ko. Gusto ng babae ang parehong bagay na gusto ng lalaki. Minsan kailangan natin nagkakilala tayo sa disco. Gusto nating magkasama gabi. At bukas, mas mabuti pang maghiwalay at hindi na muling magkita. Ganito ang mga Colombians. Pinalaki lang sa Russia. Mahal ko ito. Ang ganitong asal ng isang Ginoo dumating na may dalang bulaklak, maging kabayero, isang ganap na Ginoo. Gusto ko ang maganda ang paniligaw. Pero kapag ito ay ipinapakita na kailangan mo gawin ito at sa kahit sino, Sinasabi ni Andre na maraming disenteng babae sa Colombia. May ganyang opinyon na naman na ang mga babae dito ay naghahanap ng pera. Marami ay mababa ang lipad. At ginagawa nila ang lahat para sa pera. Horror. Bilang turista. Panandalian, siyempre. Hindi ka naghahanap ng kasintahan para pakasalan. Gusto mo nang mabilis, pumunta ka sa nightclub. At doon mo ito natagpuan. At mula dito nabuo ang stereotype. Pero sa totoo, hindi ganon. Dapat malaman kung saan pupunta. Kung pupunta ka sa library, malamang hindi ka makikita masama. Ang aking rekomendasyon, gusto mo bang makahanap ng mabuting babaeng Colombian? Mayroong isang kaganapan na tinatawag na siklovia, isinasara ang mga pangunahing kalsada ng lungsod at lahat ng may bisikleta, roller skates, kamay, paa. Dahil pwede ring maglakad, magpalakad ng aso, at doon ay parang parada ng kagandahan. Lahat ay nasa fit, lahat ay magaganda at gwapo. At talagang masarap tingnan. At doon maaari kang makilala ng babae sa pamilya na buhay sinubukan, hindi niya nakita kung paano at niya alam ito kuha. Nasa baybayin kami ng Santa Marta, inakala nilang Brazilian kami. Oops! Madalas, akong mapagkamalang Brazilian. Hindi maipaliwanag accent, matangkad, malalaking tainga. Ito ang mga palatandaan ng mga Brazilian. Dagdag pa kayo manggi ako, wala akong karaniwang hitsura para sa isang Ruso. Sinusubukan din kaming akitin ng mga nagtitinda. Mayroon silang mga juice, peking ginto at mga tinapay na niluluto sa dahon ng saging para hindi masunog. Magandang aso! Si Andre ay parang lokal dito, bumabati sa kung sino man kada 2 minuto. Ito, kaibigan. Oo, syempre. Na namin ang lahat. May mga disco bus na umiikot sa resort, antas ng kasiyahan. Sa loob nito ay nakadepende sa dami ng nainom. Dito malungkot ang mga pasahero pero dito lasing na... Madalas kong makita sa Facebook na may nagsasabi, "Nako, napanood ko na lahat, magrekomenda naman kayo ng serye o pelikula." Iniisip ko, nako, nakalimutan ko na kung kailan ko huling binuksan ng YouTube. Mga kaibigan, dahil nasa Colombia lang ako, napakakulay ng lahat. Para kang nasa serye. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay nasa pelikula ako. Oops! Это наш друган. Правда, друган напугал ребенка. Hindi mo ba balak magpakasal sa isang Colombiana? Magpakasal sa isang Colombiana. Parang magpakasal sa isang Latin na teleserye. Magkakaroon ng maraming drama. Magkakaroon ng maraming salsa.
Mga emosyon, kung naghahanap ka ng emosyon, sa totoo lang magpakasal ka sa isang Colombiana. Hindi na magiging boring. Ang teleserye ay hindi na interesante dahil kapag nanonood ka sa computer o telebisyon, ito ay isang screen. Kapag nasa Colombia ka, ang pagbili ng ticket sa Colombia ay parang teleserye. Napakahusay nilang gamitin ang emosyon. Naiintindihan nila na kung sisigawan ka araw-araw, mawawala ang lahat sa'yo. Mauubos ang iyong lakas, matatakot ka at tatakbo palayo, pinapalakas ka nila. Sa umaga, maaaring senaryo, sa umaga siya ay parang geisha. Doon, nililinis niya ang iyong mga daliri sa paa, ginagawa niyang maganda ang lahat para sa'yo. Ikaw ay natutunaw, iniisip mo, nasa paraiso ka, lumilipas ang kalahating oras at siya, sino yan? Sino ang nagpadala sa'yo ng mensahe? Nagsulat? At sino yan sa'yo? Nag-like sa Facebook at nagsisimula ang init ng ulo na may paglipad ng mga kasangkapan. Maaaring umabot doon. Hanggang sa hindi pa ako nakakatagpo ng babae, si Andre, may girlfriend ako. Mahigit isang taon na mula nang magkita kami si Juliana, tinatawag ko siyang Julie. Laging tumatawa si Ulya. At agad kong sinabi na kapag nakikita ko na may relasyon na kami, nagsisimula kaming manirahan ng magkasama at sinasabi ko, mahal ko, tayo ay magkasama hanggang sa hindi na ito sobra para sa asawa. Kung ako ay masaktan mo, aalis ako. Naalala ko, isang gabi ng pagnanasa, kumuha pa kami ng motel at kami ni Juliana ay pumunta doon para magpahinga. Ito ay isang klasikong misyonaryong posisyon, tila normal, walang senyales. At sinabi niya, kaluluwa mo ako. I mumbled something like, my girl, I've never strangled anyone. I've heard that this happens. 2 sampal, agad akong binalaan. No, sakal mo, sabi ng hayop. Kaya't alinman sa sasakal ko siya ngayon o babagsakin niya ako, kaya't kinailangan kong matutong magtali at magkalas. 100 taon o mas madali ang magtali dahil kapag natali na, hayaan mo siyang magpahinga. At ako'y magkakape muna. Ang karamihan ng oras ni Andre ay ginugol sa lungsod ng Medellin sa bayan ni Escobar. Sa totoo lang, namimiss ko ang Medellin dito, lalo na sa aspeto na ito. Kahit sa buong Colombia, alam ng lahat na ang mga dalaga sa Medellin ang pinakamagaganda, ang pinakamasayahin. Katotohanan, sa Medellin, halimbawa, may biro ako, na bahagyang biro lang na kung ako, hindi na in love kahit 3 beses sa isang araw, nasa bahay lang ako basta. Dahil kapag naglalakad ako sa Medellin, nakikita ko ang Diyosa. Well, sa pinakamaganda, minsan may nakikita akong ganon. Sunglasses para hindi masunog mata. Ukol sa matamis na lungsod ng Medellin sa Colombia at mga kasalanan nito, meron ng video sa aking channel. Panoorin mo ito. Kung hindi mo pa nakita, Hindi ko kaya. Talaga naman. sa Latin America, may mga prutas na hindi ko pa talaga nakikita. Lokal na prutas ng Latin. Malaking tulong ito sa mga Cuban dahil napakamura nito, tumutubo ito. Nang walang kahirap-hirap, parang damo, hindi natatakot sa mga insekto. Medyo hindi mapili. Well, kalabasa malambot sa loob, kalabasa hibla-hibla kulay kahel, at napakasarap na milkshake ang nagagawa dito. Mahirap tukuyin kung gulay o prutas ito sa harap mo. Sa pakiramdam, parang kamatis din. At ang balat ay talagang napakamanipis na din. Sa loob, may bagay nakahawig sa istruktura. Ang mga buto ay nakaayos. Ibig sabihin, mula sa pamilya ng nightshade, tinatawag itong tomato mula sa puno. Mas matamis ito. Parang napakasarap na krimiyan na kamatis, pero may asukal. Nagbebenta sila ng mga candy sa paligid. Lahat ay gustong mag-chupa-chucha. Isipin mo, mayroong ganitong bagay. Kahit sa kulungan, parang pera, kumbaga. Mura lang, ngunit sapat na chupa-chups, maaari kang makipagpalitan ng isang joint. Sa pangunahing party street ng Santa Marta, maraming tao at maraming pulis. At muling nakatagpo si Andre ng kaibigan. Nangupahan ako ng apartment sa pinakasentro ng lungsod sa Tuso Street, direkta ang pasukan mula sa parke. Maayos ang negosyo ng mga may-ari. Tingnan mo, bagong refrigerator. Hindi mura? Hindi pa sila ipon para sa maayos na shower. Dito ginagawa paglalaba.
Kahit pagkakataon para maglaba ay ginagamit, May mga rehas sa bintana kahit sa ikalawang palapag. hiniling ko na isara ang lahat ng mga frame na mayroon. Kahoy na bagay. Isang ihawan para sa gayong lock at bolt. At may isa pang pinto doon, kailangan din itong isara. Katabi ng bahay isang botika. Ngunit mayroon itong lahat. Botika. Nakikita ko ang botika, pero karamihan ay mga refrigerator na may beer. Oo, mga kaibigan, yung totoo ay siyang lokal na parmasya. Ay Colombiano. Umabot na sa taas na mayroon tayong mga gamot para sa lahat ng bagay dito. Narito ang gamot para sa kalungkutan. Beer, rum, whiskey. Lahat ng ito ay narito. Uminom ka, pinatay ang lungkot, uminom ng tubig at electrolytes. Ito ay mga inumin na nagbabalik ng balanse ng asin. Well, narito rin ang mga biskwit, sigarilyo, ano pa. Lahat ng bagay, gamit sa kalinisan, gamot, lahat ng tulad sa anumang normal na botika ay narito rin. O nakita ko po ang... At maring paggamit yung mga imahinasyon pagkatapos nito o... Si Andre ay tumira sa hostel mahabang panahon. Tumawag. Napakaganda lang. Pangkalahatang lugar ng hostel ay may bar counter at swimming pool. Karamihan ng tumitigil dito ay dayuhan kaya hindi mababa ang presyo. Pizza cocktail nagkakahalaga ng $5-6. Nako, at sa swimming pool ay may mga European na senyorita o mga gwapo. Ngunit sa kabila ng status ng hostel, kaaya-aya dito, ito ay restaurant at pagkatapos ng restaurant sa CH, mga matitibay na inumin, mga merienda. Nanirahan ako dito ng ilang buwan sa mga Pampang at nagising kami ng isang tao. Wala namang problema. Hindi, mahigit isang oras nang naglalaro si Hazard kaya maaari ka nang magingay pagkalipas ng 10. Siyempre, pinapatay ang musika at si Albat ay gidalya. Ako ay isang anak. Inesa, Enuelo no Energo no Evosi. Si Andre ay may mga kaibigang bakla at matagal siyang nakatira sa tabi ng isa sa kanila. Gusto ko ang atmosfera sa hostel na palaging may bagong kakilala, mga Europeo, mga manlalakbay, may mapag-uusapan at may kukwento at matatanong, makikinig at may isang pumasok na bubuyog at mayroon kaming ganoon. Doon ang libangan ay tinatawag na pub crawl. Ito ay kapag ang buong hostel ay nagtitipon at sama-samang pumupunta sa mga bar at club. Doon, namin nakilala si Javier. Kami ni Javier ay naging matalik na magkaibigan. Siya ay mahilig sa mga lalaki, ako naman sa mga babae. Wala kaming kompetisyon, kundi pagkakaibigan. At napakagandang relasyon lamang. Siya ay mula sa isang mabuting, mayamang pamilya sa Chile. Ngunit ito ay isang bagay na talagang hinahagupit. Sa Europe narinig ko na parang meron na sa paaralan, kailangan daw makinig ang bata tungkol sa mga ganitong bagay. Dito wala at hindi mangyayari iyon. Sa ilang panahon pa dahil dito ay malakas ang impluensya ng mga Katoliko. Ng mga pinakamahusay na kolehiyo ay mga Katolikong kolehiyo. Siyempre, walang puwang para sa LGBT doon. Ilang beses na akong sumama sa aking mga tour group. Pumupunta kami sa nightclub, hindi palagi pero madalas kapag gusto ng grupo na makilala ang nightlife. Tinatanong nila ako kung gay club ito. Sinasabi ko, kung may dalawang lalaking naghahalikan sa dance floor, hindi ibig sabihin gay club ito. Sadyang marami lang sila dito. Hindi lang ang lipunan ang may pagtanggap sa mga gay, kundi ang mga gay ay may pagtanggap sa lipunan. Para sa pamilya, hindi ito trahedya kung halimbawa ang kanilang anak ay gay. Ibig sabihin, normal lang ito para sa kanila. Para sa kanila, hindi na ito isang issue. Hindi rin ito paksa ng talakayan. Kung gay ka o hindi, ano naman sa amin? Minsan din ay may mga lalaking lumalapit kay Andre. May mga ganitong pagkakataon. Hindi ko alam. Sa Russia ako ay mailang. Pero dito, hindi ko nararamdaman biktima. May mga pagkakataon na kami ay nasa club, nakatayo ako malapit sa bar at may lalaking kaedad ko ang lumapit. At sinabing, pwede ba kitang ilibre ng inumin? Agad na malinaw na siya ay nagpaparamdam. Parang kung paano tayo lumalapit sa mga babae. Lahat naman sa bar ay nagsisimula sa inuman. Agad kong sinabi, Manong, pasensya na po. Sinasabi ko, nandito ako para sa mga babae. Ganito siya at damn, sayang. Ibig sabihin talagang magalang. Wala pang pagkakataon na may lumapit na iba. Схватил меня за жопу и сказал: «О, какой ты классный!» Sa kabila ng panlabas na gulo, pagkasira at panganib, labis na iginagalang ni Andre ang mga lokal na residente at pamumuhay. Sinasabi ko, kaibigan, pagpalaki ng Colombian, gusto ko, ito ng sobra. Talagang pinahahalagahan nila ang kanilang pananaw sa buhay. Dito, pinahahalagahan nila ang lahat ng mayroon sila. At, well, tingnan mo, ito ay malinis at maganda. Hindi ko kailanman nakita ang ganitong pagkasira, lalo na sa mga apartment buildings.
Wala akong nakitang ganito. Tapat lang sa Colombia, oo, may mga mahihirap yung mga slum na nandyan sa bundok, kaya nakadikit itinayo mula sa mga basura sa konstruksyon sa madaling salita. Sa totoo lang, nahanap ng mga Colombian ng resipe para sa simpleng kaligayahang pantao, laking tulong sa kanila. Panahon kaibigan, pero ang araw, ang siyang nagdadala ng lakas sa ating mga baterya at ang mga Colombian, mahal nila, inaalagaan ang kanilang positibong pananaw. Sa Latin America, ayon kay Andre, ang mga Colombian ang pinakamabait at pinakamagiliw na tao. Kakaibang, sapat, lalo na para sa mga taong napanood ang Scarface. Napaka-odd ng balitang ito na ang mga Colombian, mga kaibigan, talagang napakamahinahon nila. Marahil dati silang ganito kamasungit at matapang, marahil. Pero na ngayon, wala nang anumang alaala tungkol dito. Paano naman ang mga Colombian sa mga Mexican at Brazilian na natatakot sa kanila, hindi ba... Nagmamadali, natatakot sa iba, kahit ang mga Colombian ay alam ito ng mabuti at hindi sila nahihiya tungkol dito. Kung tatanungin mo sila ano ang iniisip nila tungkol sa init. Ng emosyon ay emosyonal agresyon, sinasabi nila. Marahil ang pinakamatapang ay ang mga Mexican at Brazilian at kami sinasabi, hindi, ano ka ba? Kung tatanungin mo isang Brazilian ano iniisip sa mga Colombian, sasabihin, mababait sila. Mas simple ang pagtingin ng mga lokal sa pera kumpara sa atin. Sila, mga Colombian, chill lang, iba ang kanilang estilo. Kumain na, ayos na. Kung may musika, wow, lahat ay ayos na. Ito ay isang holiday talaga. At ang pista ay araw-araw. Ito ay talagang pambansang ideya. Ito ang lahat ng nakikita mo. Ang mga tindahan ay bukas, ang mga barberya, lahat ng serbisyo. Ang mga tao ay pumapasok sa trabaho at ginagawa ang gawain. Ginagawa nila ito para magupitan at maayos ang itsura. Pero, kumita ng pera sa loob ng isang linggo, dumating ang weekend at kailangan ng magsaya. Narito ang pambansang ideya. Sa buong buhay natin, nagtatrabaho at namamatay ang mga tao. Wala silang tsansa magsaya kahit isang beses. Ito ang ideya na pinanampalatayanan ng mga tao at ang ideya ay na ang maging masaya ay nakakahiya at masama. Ito ang nakakatakot. Ito ang itinuro natin sa totoo lang sa Unyong Sobyet. Naintindihan ko na ang mga taong ito ay hindi mayaman pero masaya sila. Pinalitan nila ang konsepto, buk na kung hindi ka mayaman, hindi ka maaaring maging masaya gida sa ang mga walang hanggang halaga, una sa lahat ay pamilya. Napakabait ng kanilang relasyon at dito ako napapaligiran ng ganitong vibe sa Santa Marta. Gusto ko ito, tingnan mo ang paligid. Mga magulang, ang kanilang mga anak. Sa mga lumang bahay sa Colombia, may espiritu ng Caribbean. Parang sa Cuba, mukhang ibig sabihin ito ay isang lumang gusali. Ang pintura dito ay talagang natanggal na. Gusto ko ang isang ito. Ito ay parang tile advertisement. Kaya ano ito? Sa pangkalahatan ay isang residential na bahay. Dito nakatira ang isang pamilya pero meron silang maliit na tindahan sa kanto. Ibig sabihin, nandito ang isang maliit na tindahan. Ang ganda. Ganito rin ang pagkasira. Nandito ang isang bagay, medyo autentiko pero napaka-cute. At tingnan mo, ang pintuan ay gawa sa kahoy, may ukit, magandang pintuan, at dito na nagsisimula ang lugar na tinitirahan. By the way, ang ginang, nandyan siya sa lumang singer na makinang ito. At siya, parang umuupo, nagtatahi siya kadalasang sa mga gabi, kasi meron ding likod bahay. At ang mga lumang rocking chair. Ramdam ang ganitong pamilyar na pakiramdam. Magpahinga ka, sa kasalukuyan, dumadaan ka sa isang yugto, nakaakibat ng lokal na filosofiya. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na ako ay nasa butas ng pera. May mga problema minsan. Kaya nagkaroon na ako ng mga ganitong problema dati. Walang pera o trabaho at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Noon, palagi akong nalulungkot tungkol dito sa aking nakaraang buhay sa Russia. Noong nakaraang taon, talagang napakarami kong pera. Ayon sa aking sukatan, ibig sabihin, gumagastos ako ng mga $3,000 bawat buwan. Para sa mga pamantayan ng Colombia, ito ay talagang masasabi mong nag-aaksaya ako ng buong kayamanan. Ayan, at ginastos ko ng isang buong taon. Nasanay na ako, napakagandang buhay, at pagkatapos itong pagbagsak na ito sa iyo. At nagkaroon pa ako ng pagkakataon na umupa ng kwartong ito sa halagang $150. Nakatira ako doon at sa loob ng 3 araw, wala akong kahit isang sentimo, kahit na para bumili ng maliit na tinapay. Uminom lang ako ng tubig mula sa gripo at nagutom na rin ako. Sa mismong krisis na yon, nahuli ko ang sarili kong nag-iisip, parang hindi ka naman nag-aalala kahit kaunti. Pumasok sa akin ang diwa ng Colombia.
Kahit na may diwa ako ng Colombia, hindi na ako nakikilahok sa mga iligal na gawain sa Colombia pagkatapos ng kulungan. Si Andre, Basta't hindi na naging kawili-wili ang sumali sa simpleng bagay. Sa kabuuan, ang buong negosyo ng droga ay napaka-primitibo. Isa lang doon, panganib. Ito ay tungkol sa mahuli ng mga autoridad at saka hindi ito tungkol sa benepisyo. Ayaw kong sabihin. Na ako ay isang anti-drug na tao, sasabihin ko pa, pabor ako sa legalisasyon. Tingnan natin ang Netherlands, matagal nang legalisado at ang Netherlands ay nangungunang bansa sa Europa. Dahil kapag may edukasyon, pagkakataong mamuhay ng interesante, kumita at magbigay ng benepisyo sa lipunan, marahil, sa katapusan ng linggo sa club, gusto ng taong ito na sumubo ng tablet, pero ang hayaan ang iyong buhay na masira. Pasensya na dahil sa mga sumpaing droga, wala talagang gustong gawin ng tao. maraming tao na sira buhay sa kulungan, nakita ni Andre ang marami, pero marami sa kanila nag-isip muli tungkol sa kanilang buhay. Siyempre, nandyan ang tunay na mafia, siyempre may mga tagapagbantay. At ganito ang utos sa loob ng kulungan, mga kaibigan, nandito na tayo sa likod ng rehas, wala tayong kailangan na dagdag na stress. Kung sakaling maisip mong sumigaw sa kaibigan, oh Diyos ko, magsimula ng away, pareho kayong matutulog sa labas na walang damit sa loob ng 3 na araw at tatayo sa ilalim ng malamig na tubig ng ilang oras. Sa kulungan, malupit ang parusa sa mga may utang. Sa unang linggo, kung hindi mo dadalhin ang utang, unang parusa, well, mula sa 300 squats. Isa sa amin, pinilit na gumawa ng 1,000. Kailangan din ni Andre na mag-squat. Nagkaroon ng alitan. Sa lokal na nagbebenta ng marihuana mo, syempre kontrolado ng mafia, pumunta siya at nagreklamo. At pinilit akong gumawa ng 300 squats. Maaari kang gumawa ng 300 squats. Yung nag 1,000 squats, di makalakad. Pero sa kabuuan, ang buhay sa kulungan ay parang buhay sa mga slum. Kahit may trabaho dito, kadalasan ginagawa nila sa kamay. Sa bilangguan, maaari mong bilhin ang lahat, kahit na serbesa rom. Hindi ko na sinasabi, nagyoyosi sila, naglalakad na may sigarilyo. Araw-araw, katapusan ng linggo, araw ng pagbisita, dumating ang mga babae. Siyempre, lahat ay pumupunta sa Skymera. Doon ay may sex. Lahat ay napakamasaya. Colombian, Hindi lahat bilangguan ganito, pero si Andre napunta sa mahinahon. napakamagiliw na relasyon sa lahat. Sa Teoryaga, buong araw ay may tumutugtog na musika. Sa mga selda, hindi kailanman nagsasara ang mga pinto. Walang mga kandado basta. Pumunta ka saan mo gusto. Tulad malaking kampo pioner. 3 beses sa isang araw ang pagkain, libre mula sa gobyerno. At meron pang tindahan, grocery sa loob ng teritoryo, may 2 kusina. Ibig sabihin, bumili ka ng mga produkto, pumunta ka magluto kung ayaw mo o kulang. Sa totoo lang, talagang naiinis ako para sa aking bayan. Nakahiga ako kasama ang aking anak na babae sa ospital sa Moscow, sa kabisera ng Russia. Maraming salamat sa mediko. Ang mediko sa Russia ay mataas ang antas. Pero ang pagkain, kaibigan, bakit hindi nyo kami gusto? Ano ba ang dahilan? Ibig sabihin, napakasamang pagkain. Mga cutlet na gawa sa sawdust, compote na amoy basahan. At dito, ganito ang pagkain. Ibig sabihin, una, pangalawa, at ito ay palaging karne, manok o isda na may pang-garnish. Ibig sabihin, ako ay ganito na parang, mga kaibigan, dito ay talagang may parusa. Ang masigasig na bilanggo ay gumagawa ng negosyo sa loob ng bilangguan. At narito ang isang mamamayan ng Britanya. Pumunta siya sa Bolivia. Bumili ng 5 kilo ng cocaine at nahuli siya sa paglabas sa lungsod ng La Paz. Nahuli siya, ipinasok siya sa bilangguan at nahatulan ng 1 taon. At ang masigasig na mamamayang ito sa sobrang pagkabagot, tila, nagsimula. Mag-organisa ng mga tour, ang kriminal ay hindi pakakawalan sa kalye, ngunit hayaan ang isang tao. Sa ekskursyon, nagdala ng 70 katao sa isang araw pagkatapos ng bilangguan. Mahirap magsimula ng bagong buhay. Nang makalabas ako, wala na akong natitira. Lumabas ako, wala akong sentimo at sinabi sa akin ng boss, kumuha ka ng kaunting pera para sa unang araw mo, para makahanap ka ng matutuluyan sa hostel. Nagbigay ng pera ang boss ng bilangguan. Pero wala akong anumang paraan ng komunikasyon at ang mga gwardya ng bilangguan. Sila ang nagbigay sa akin. Ito, ibinigay nila sa akin. Doon may isang smartphone mula sa nakumpiskang gamit. Natuwa, iniisip ko, ang babait ng mga tao. Nagpa siya si Andre na manatili at maging tour guide. Unti-unti, nagsimula akong umunlad sa direksyon na ito at salamat sa Diyos, naging maayos ito. Pagkatapos, sa isang paraan, natagpuan ako ng mga travel agency mula sa Kiev at Moscow na nagtatrabaho lamang sa mga VIP na kliyente at kinuha ko ang niche na ito. Pagkatapos, dumating ang Orel Ireshka sa amin at nakipagtulungan ako sa kanila. Ipinapakita ko sa mga tao ang mga paborito kong lugar. At nakikinig sila ng may interes, kaya magandang palitan ito. Sa huli, maganda ang bayad sa akin. Kilala mo ba ng personal ang kapatid ni Escobar?
Oo, kilala ko siya. Nang personal at nagtrabaho pa ako para sa kanya. Ang pangalan niya ay Roberto de Jesus Escobar Gaviria. Biological na katatandang kapatid ni Pablo Escobar. At talagang meron silang napakalaking pamilya. Nagkaroon sila ng 7 anak. De aquí exactamente, sí, don Roberto. Eso, muy lindo. Muchas gracias. Ito si Andre kasama si Roberto Escobar na nagiiwan ng kanyang autograpo at kahit ang kanyang fingerprint. Oo, si Roberto ay nakulong ng 50 taon. Napakahirap ng kanyang pagkakakulong dahil nakapaglingkod na siya ng 1 taon. Sa oras na yon, namatay si Pablo at makalipas ang 16 na araw noong Disyembre 18, nagpadala sa aming Roberto ng isang package na may bomba sa loob. Tinawag siya ng administrasyon ng bilangguan. Sinabi ko sa iyo na ang package isinara siya sa isang hiwalay na silid. Pero ganito ang proseso. Ganito ang protocol. Sinimulan niyang buksan ito at naintindihan niyang may bomba sa loob. Kaya itinapon niya ito sa sulok na hulog. Sa sahig at dito naganap ang pagsabog. Nagligtas sa kanyang buhay, itinapon niya ito pero nawalan siya ng paningin. Halos ito ay isang bomba. Gayunpaman, nakulong siya at nakalaya siya. At kaya para makapag-organisa ng kita, nagbukas siya ng museo, ang Bahay Museum ni Roberto Escobar. Dito siya nagsasalita tungkol sa kartel. Narito, maaari siyang tanungin ng ilang tanong. Sa museong ito, matagal na nagtrabaho si Andre. At sa mga unang taon, isa akong Russian guide sa Colombia. Ang mga Russian-speaking na turista ko, palagi ko ring dinadala sa museong ito. At kailan nagsimula ang espesyal na operasyon? Pasensya na. Nag-alala ako, naisip ko, ay, sigurado bang hindi nadadayo sa akin ang mga turista? At mayroon pa akong isang bagay, 70% ng mga turista ko ay mula sa Ukraine at 30% mula sa Russia. Tumatawag sa akin mula sa museo, tumatawag sa akin ng asawa ni Roberto na si Claudia at sinasabi, Andre, bakit ka nag-aalala? Nagsasalita ka ng Espanyol? Nagsasalita ka ng Ingles? Ikaw ay isang guide? Kaya halika, makakasama ka sa amin sa museo. At lahat, kinabukasan ay pumasok na ako sa trabaho. Sulit naman ito dahil pagkatapos ng shift, pagkatapos ng 6, hindi ito ang unang pagkakataon. Kami ni Roberto ay umuupo, naglalabas ng beer. Siya ay umiinom ng kaunti, mahilig siya sa beer. At nagsisimula siyang magkwento ng mga kwento na talagang walang nakakaalam. Я его всегда подкалывал, я говорю, Дон Роберто, говорю, я копать вот обожаю, и лопата, говорю, у меня, ох, есть, ты скажи где? Ano ang nararamdaman niya? Halimbawa, sa seryeng Narcos, nabago ba ang katotohanan o hindi? Binaluktot nila ito. Binaluktot nila ito. Sabi niya, ito ay isang bagay. Oo, para sa Colombia, nagdala ito ng daloy ng turismo. Oo. Ngunit sinasabi niya, mga kaibigan, na siya ay para sa katotohanan, sa kasaysayan at katarungan. At syempre, si Roberto marahil ay nagselos dahil sa hindi siya masyadong napansin. Marami silang ipinapakita doon. Kahit na ginawa ko, krimen, pero labis akong tutol sa mafia. Bakit sa totoo lang, gusto ko si Pablo Escobar bilang madugong terorista at lahat ng ibabagay. Hindi ninakawan Pablo Escobar, mahihirap. Sa kabaligtaran, nagbenta siya ng droga sa mayayaman na bumili nito. Nagbahagi siya sa mahihirap. Ano ang ginagawa ng Russian mafia? Nagnanakaw sila. Ang pangunahing negosyo ng mafia sa Colombia ay ang drug trafficking, pero hindi lang iyon. Sinusubukan nilang nakawin ang mga bangko? Wala pa akong narinig na tungkol sa anumang matagumpay na pagnanakaw sa mga nakaraang taon. Nang ako ay nakaupo sa kulungan sa Rio Negro, malapit sa Medellin, naupo ako doon sa kulungan at nakasama ko sa selda ang mga nagnakaw. Sila ang nagtangkang nakawin ng bangko at sila ay kriminal. Pulis, nagpasya silang nakawin ng bangko. Dito mahirap, maraming pulis, napaka-mobile nila, may mga motorsiklo, may driver at may taga-baril. Kaya halos imposibleng makaligtas mula sa kanila. May malinaw na paghahati-hati sila. Hindi kami nakikialam sa maliliit na bagay, pero ang simpleng pagnanakaw ng bangko ay talagang isang seryosong krimen. May ito adi mga tana armado, mga tao na talagang sila ay lumampas na sa hangganan. Ito ay isang napakaseryosong antisosyal na akto. And kung bibigyan mo sila para silang mga jigit, Ура! Можно пострелять! Ковбой! Вперед! 10 pelikulang drug cartel ang gumawa sa Colombia sikat. Pero ang imahe nito ay ngayon ay nakatali sa droga, ikinababahala ng mga Colombian. sa personal, hindi ito nakakaabala kahit kaunti, ngunit gayon pa man, hindi ako ipinanganak dito at kaya't hindi ako nag-aalala na may mga tao na gustong siraan ang aking bayan, di ba? Nakakaasar sila nito. Nakakainis ito para sa kanila. Masakit ito kapag sinasabi na puro droga. So ay katuwa din kung pa magsasabi sa akin ngayon na ang Russia, ito ay isang panlabas na agresyon lamang, ito ay parang banyo sa nayon doon sa butas, sa lupa at ganon. Hindi mga kaibigan, hindi lang ito. Москва, например.
Да, она за пояс заткнет очень многие европейские столицы по напичканности вообще технологиями. Hayaan magalit ang mga Colombian pero talagang kumalat ang droga dito sa lahat ng dako. Meron kaming ganong distrito. Sa Medellin, tinatawag na Barrio Antioquia. Ito ang supermarket ng lahat ng bawal na bagay. Then, doon hindi ka pwedeng magnakaw o mang-hold up. Sinabi nilang daga, pinapatay namin hanggang ikapitong salin. Tindahan dito at hindi ito basta-basta. Huwag takutin ng kliyente. At syempre, bawal din mag-video. At bawal din mag-video. Dito sa parehong bar sa Antioquia, hindi sila nakatayo. May mga Kalashnikov. Dahil ang pulisya ay nagpapatrol pa rin sa lugar. Nang walang labis na pagka-fanatic, ang boss ng istasyon ng pulis ay may kickback. Sa kabila ng katotohanan na may bawal na gawain sa Colombia, nalalaso ng tao ng maruming sangkap. Ang pinakaunang pagkabigla ko, akala ko, sa lungsod ni Pablo Escobar sa Medellin, ay pwede kang bumili ng pinakamalinis na produkto direkta sa kalye sa murang halaga. Mga kaibigan, sa kasamaang palad, hindi ito totoo dahil sa kahirapan ng mga tao, dahil gusto ng mafia ng mas malaking kita. Kumuha sila ng magandang produkto at hinahalo ito ng isa-isa kasama ang mga matapang na sangkap tulad ng mga caffeine pills mula sa botika na sobrang mura. At ito ay ibinibenta syempre napakamura pero walang kalidad dito. Sa Santa Marta, dumating ka lang ng sandali pero naipit ka talaga dito. Ano ang talagang umakit sa'yo? Не, здесь совсем другой интерес. Другая зависимость. Да, другая зависимость, вот точно. Дайверская лихорадка. Si Andre ay nahumaling sa diving at ginawa itong propesyon. A trabajar, no, a bucear. Talaga matagal ko nang gustong subukan ang ilalim ng dagat at sa unang araw pa lang sumakit ang mga tainga ko. Hindi ko nagustuhan ang pisikal na sensasyon, nabasa, malamig at ang tubig ay parang pumipiga. Kinabukasan nagising ako na may ideya. Gusto ko na namang makita ang pagong sa ilalim ng tubig, mga korales at ilang isda. Nagtatrabaho ako sa diving center bilang assistant instructor sa diving. Ate, ito ay isang sasakyan? Ikakabit namin ang mga kariton dito, ilalagay ang maraming mga tangke ng hangin, karagdagang kagamitan, at pupunta na kami sa pier. Oh, yeah. Super bien, super bien. No, what? Ito ang hitsura ng opisina ng diving center. Dumarating ang kliyente. Bumibili sila ng anumang underwater tour, kami ang namamahala doon. Bumalik tayo sa Barranquilla. Ganito hitsura ng gilid ng lungsod sa Colombia na may milyon. Sa mga kalye, mga motorsiklo ang makikita. Sinubukan nilang maglaan ng lane para sa mga bus pero nabigo ang ideya. Ang mga pangalawang kalsada ay walang aspalto. Aking hotel, ang reception ay nasa likod ng rehas. Ibinibigay ang lahat ng remote na dapat ibalik sa pasilyo sa harap ng mga kwarto. May nakaparadang malaking motorsiklo. Apakamaginhap, may dalawang saksakan. Sa kwarto, parehong mataas. Ang katabing kalsada ay lupa rin. Ang mga tao ay naglalakbay sa mga kabayo at nagkakarga sa bisikleta, pero ang pagkain ay astig, masarap at mura. At ito ang nightlife ng Metropolis. Mga bundok ng basura, daloy ng transportasyon, ang mga tuktok parang taxi. Tumayo ako sa kalsada tabi ng isang paddle at naghihintay. Agad na dumarating ang driver ng walang anumang aplikasyon. Ang paborito kong lugar dito ay ang tindahan ng prutas. Ang lahat ng eksotiko ay humigit kumulang kalahating dolyar bawat kilo. Ang mga saging ay halos libre, kaya sa $3 kumuha ako ng isang bag. At 5 uri ng prutas na hindi ko pa kailanman natikman. $3 dolyar? Ano itong halimaw? Mga kaibigan, paano ko ba ito lahat kakainin? Naging sakim ka ba? Malamang na madaling gabi na nang ako'y natatakot na bumangon mula sa aking kama. Sobrang agresibo nilang binebenta ang mga karaniwang mangga. Sobrang dami nito pero nagsimula na ang digmaan. Mula sa Colombia, marami akong na-save na mga litrato at stories sa aking Instagram. Doon ko inilalagay kawili-wiling sandali mula sa lahat ng iba ko biyahe. Mag-subscribe ka sa Instagram si Vova Karmanov. Sa Colombia, maganda ang buhay para sa mga may pera na
at yung mga sahod dito ay sobrang mababa. Ito ay ismang mahirap na republika ng mga narkotikong saging. Hanggang na ngayon, napakalaking corruption. Sa kabila ng lahat ng potensyal nito, ang Colombia bilang isang napakalawak na agrikultural na teritoryo, sa kasamaang palad, lahat ng ito, walang pakialam. Ang mga autoridad ay nagnanakaw lang, puro mafia sa paligid. At ang sahod sa Medellin na pangalawa sa pinakakomersyal na matagumpay na lungsod pagkatapos ng kabisera ay nasa $300. Sa isang buwan, sa Moscow, nagnegosyo ako ron, may travel agency ako. Talaga, lahat ng kwentong tungkol sa trafficking, sa droga, hindi lang para sa pera. Gusto ko pasabugin aking nerbiyos, maglaro sa larong ito. 10 taon na. Sino ang nagsabi na magkakaroon ka ng kilo ng cocaine doon? Sasabihin ko, baka ikaw ang gumamit ng 1 kilo ng cocaine para makapagbuhos ng kalokohan. May isang batang lalaki humingi ng pera, pero sa Ingles, hindi siya lumipat sa Espanyol. Ito ay pambihira, alam ko. At malamang, hindi ito Colombian. Malamang ito ay isang refugee mula sa Venezuela. Nakatira na ako dito, kaya natutunan kong kaunti silang makilala sa kanilang panlabas na anyo. Ibig sabihin, oo, ganun. Ang mga Venezuelan ay napipilitang baguhin ang kanilang buhay, kaya nga, oo, umaalis sila sa ibang bansa at humihingi ng barya mula sa iba. Pero sa Ingles, sa bahay ng museo ni Escobar. Magkano ang kinikita mo? Ang mga gabay ay kumikita ng mga $2,000 sa isang buwan. Ito ay napakalaking pera. Ayon sa mga pamantayan ng Medellin, para sa kaalaman, sasabihin ko na ang mga kawawang Colombian, talagang naawa ako sa kanila. Kailangan nilang magtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo sa loob ng isang buwan para makakuha ng $300 na Amerikano. Bilang resulta, ang mga nagtatrabaho sa paghahatid ng pagkain, kumikita sila sa isang lugar, $30 sa isang araw. Iyon ay maaari din itong humila ng hanggang 1,000 na sinasabi ng mga Colombian sa Russia. Sa pangkalahatan, sa tingin ko ito ay isang pangkaraniwang katangian tungkol sa lahat ng mga Latin, tungkol sa lahat ng mga Latin na bansa. Mahal nila ang Russia, mahal nila ang ating kasaysayan. Nandyan lang ako sa bar, nakikipagkita sa mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi tayo nasa library, nandito tayo sa bar, umiinom tayo ng beer. Alam nila na galing ako sa Russia at nagiging interesado sila. Братьев Карамазовых тычет. Я такой, что ты сейчас сказал? А на дне? А Чехова «Вишневый сад». Я перечитал вообще всю классику нашей российской литературы. Para hindi na, Diyos ko, mapunta sa ganitong sitwasyon na sasabihin nila sa akin na paano mo hindi alam. Mahilig sila sa ating kasaysayan. Ito ay isang katotohanan. Nagtaka ako kung gaano nila ito kalalim na alam. Ibig sabihin, hindi lang sila mahilig sa atin. No, alam nila ang gamit nila. Sa Unyong Sobyet, ang Plaza Lenin ay kahit saan ang Plaza Bolivar. Oo, mga kaibigan, at sa prinsipyo, hindi ito walang dahilan. Si Simon Bolivar, isang Venezuelan. Siya mismo, ipinanganak siya sa Caracas. Namatay siya sa katunayan dito sa Santa Marta, 170 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga labi ay nasa aming katedral dito sa Santa Marta. Ngunit sa huli, napatunayan ng mga Venezuelan ang kanilang karapatan sa mga labi na ito at inilipat ang mga ito sa Caracas, sa kanyang bayan. Marami siyang nagawa. Talagang nakipaglaban siya para sa pagpapalaya mula sa pang-aapi ng mga Espanyol. At pinalaya niya ang tinatawag na Gran Colombia noon. Nitumaki isang napakalaking teritoryo na ngayon ay nahati sa maraming mga bansa. Kasama dito ang Colombia, Ecuador at Venezuela. At kung hindi ako nagkakamali, Peru at Brazil din, kahit na Ang pakikibaka laban sa mga Espanyol ay matagal naging ideya ng bansa, kahit na marami silang dapat ipagpasalamat. ang pagsakop sa ibang lupain ay hindi moral. At pagnanakaw ng ginto mula roon, pero dinala nila ito dito. Teknolohiya na kung titingnan mo ang mga Ingles, tingnan mo ang sistema ng rails ng tren sa India, sino ang nagtayo ng lahat para sa kanila? Mga Ingles. Ang Colombia ay kahanga-hanga at hindi ka basta-basta makakaalis, sa literal at sa talinghaga. Kasi hindi ganun kadali ang umalis dito. Ito ako sa isang pagsisiyasat at dito sa X-ray, sana ay bigyan nila ako ng litrato ng aking mga baga. Wala akong nakita na ganito sa kahit anong paliparan. Una sa lahat, pagkatapos ng pagsusuri ng bagahe, bawat tao, bawat isa ay sinisiyasat ng espesyal na aso. At ang mga labis na kahinahinala tulad ko, ay dinadala sa karagdagang pagsusuri, kung saan sinusuri ang lahat. Ibinubunot mo ang lahat ng iyong mga bagay at sinisiyasat ang bawat sentimetro, kahit ang bawat t-shirt mo. At pagkatapos ay dinadala sa X-ray, ibig sabihin, kung may ipinasok ako sa sarili ko at sinubukan kong ipasa ito, tiyak na mahahanap nila ito. Marami pang mga hakbang ng pagsusuri ang nasa unahan. Dito mismo sa waiting area tinatawag ang ilang mga pasahero. Mukhang may nahanap sila, isang bagay sa bagahe.
sa pag-load kung saan itago ang kontrabando. Ang mga empleyado ay nag-iinspeksyonan, dumarating ang mga trolley na may bagahe, nakalock at bago ang pag-load, bawat bag ay sinisiyasat muli. Gayunpaman, wala akong dalang espesyal na mga souvenir at matagumpay akong umalis na may isip na tiyak na babalik ako. Para hindi ma-miss ang mga bagong episode, mag-subscribe sa YouTube at Instagram. Si Vova Karmanov. Bye!